So, what's up guys? And welcome back sa ating channel. So, ito guys, meron lang tayong i-share na speaker. Yan. Bali, bigay po ito ng ating customer. Mga last year yung nagpagawa ng MCB box. So, binigay niya to. Itong speaker niya. Pero kulang po ito ng speaker con. Yan, speaker con lang yung problema nito. Yan, na sira. Pero yung voice coil ito is goods pa. Nilagyan ko lang ng braha para hindi mapasukan ng dumi yung kanyang butas sa magnet. Yan. So ito, share natin guys para naman may idea po kayo. Lalong-lalo na sa mga baguhan, no. So, itong speaker na to guys, ay ginagamit po ito sa sound system. Yan. Ito yung kinabit niya sa kaniyang W box dati. Yan. So, ngayon, nag-upgrade na siya. Bumili siya ng 2 kilowatts. Tapos, nasa MCB box na yung kaniyang box ngayon. So, ito, pull out na to sa W box niya dati. So, ito, brand name pala nito guys ay medyo mabigat to. Yan. Brand name ito is Alive. Yan. So model is Pro 18 1000 PE, tapos impedance 8 ohms. Meron siyang power na 1000 watts. Yan. So ito yung mga solid na speaker, no, na ginagamit dati. So ngayon marami ng mga brand or mga model na mga speaker na naglalabasan sa market. Pero dati guys, sa mga sounds owner, mga 80s, 20s, yan, ito yung ginagamit nila na pang sound system. Bali ito, layer magnet po ito. Yan. So, kahit medyo may katagalan na siya guys, ay dikit na dikit pa rin yung kaniyang magnet, oh. Yan. Hindi man lang nag-disalign kahit dito lang to sa labas natin nilagay. Minsan, naulanan. Yan. So, hindi pa rin siya nag-disalign. Wala naman siyang bolt sa kanyang magnet or steel dito. Bali pandikit lang talaga yung nagkakapit nito. Medyo kinalawang lang siya dahil sa tagal na panahon. Yan. So naka 2 layer magnet. Susukatin natin guys para may idea kayo. Yan. Bali yung diameter nito, yung pinaka magnet is 220. Yan. 220 mm. Ito guys. Tapos yung haba, yung magnet. $220 mm pala guys. Yan, 220 mm yung diameter ng magnet. Tapos yung lapad ng magnet ay kada isang layer ay nasa 20 mm. Yan. So isang magnet 20 mm. So dahil dalawang magnet po ito is nasa 40 mm po siya. Yan. So, hindi kasama to sa sukat natin. Yung magnet lang. Makapal siya guys, oh. Yung ganito. Yung takip. Kapag pinagsama natin yung takip, tapos dito sa ilalim, ay around kung siya guys. Check natin mabuti. 65. Around 65 mm yung pinaka lapad niya. Pagkasama ito,
Tapos ito, around 65 mm. Yan. Tapos dito yung butas. Pansin ko dito sa kanyang butas guys, dito sa loob. Meron na siyang butas dito. Yan, kada gilid. Yan. Yan siya guys. Oh. Ito. Kung nakikita natin. So, meron siyang butas dito sa ilalim, sa loob, nakaikot. Meron din dito. Yan. So, purpose nito is yung init ng windings sa kasi yung windings ng live guys ay in and out windings siya. So, exhaust sa init po ito ng inner windings. Itong mga butas naman ito guys, ito yung exhaust sa init sa outer windings ng voice coil. Yan. Tapos, yung voice coil nito guys ay original pa. Hindi pa ito na-repair. Yan. Tapos, yung butas niya dito guys sa gitna ay 50 mm. Yung taas naman niya guys, so maabot siya ng 65 mm yung lalim dito sa kanyang butas. Yan. Tapos ito yung kanyang pinaka basket. So stainless siguro to or alloy. So hindi siya kinalawang no, na tuklap lang yung kanyang pinaka pintura dahil sa tagal ng panahon. Yan, natutuklap yung kanyang pintura pero hindi naman siya kinalawang. Oh. Yung kinalawang is ito, yung takip niya. Oh, mayroong kulay. Pero dito sa kanyang pinaka basket or frame is hindi siya kinalawang. So hindi po siya metal. Hindi, alloy siguro to. Yan, yun dito lang yung metal. Tapos ito, pinakailalim niya. So, yung hindi metal is ito, yung kabubuang frame na basket. Yan. So, ito yung design niya. Yan, meron siyang breather sa ilalim, maliit. Hindi lang makita. Yan. So, ikutin natin. Mabigat din siya guys. Dahil ito magnet siya. Yan. So, yung kanyang damper, ito. So, goods pa yung kanyang damper. Yan. So, hindi man lang natuklap yung pandikit. Yan. Tapos, dito yung kanyang pinaka-terminal dito guys. So, kinain lang ng daga. Yan na putol. Yan. Yung kanyang voice coil guys ay original pa to, goods pa to. Yan. So dito yung kanyang cone is nasira lang. Yan. Nakatambak na kasi ito sa bodega niya, yung W niya. So napasukan ng daga. Dito. Kinain na rin yung kanyang pinaka speaker ko ng daga. Kaya nasira na. Medyo yung dumating dito guys, buo pa ito. Yan. Meron lang sira dito, kinagat ng daga. So, binaklas ko na lang yung pinaka-inner na speaker con. Yan. Yung haba pala nito or total na diameter is ito. 18 inches. Yan. So, 18 inches and 1/4 yung pinaka diameter niya. 18 inches and 1/4 mga guys. Yan. So, ito hanggang ngayon, marami pa rin gumagamit nito, mga live. Kasi subok na. Tsaka, pang long lasting na gamit. Lalong lalo na sa sound system. Yan. Medyo may kamahalan lang siya, pero goods naman yung kaniyang parts na ginamit. Lalong lalo na yung kaniyang voice coil. Tapos, yung kaniyang pandikit. Yan.
kitang-kita naman natin, oh, na kahit luma na siya is kapit na kapit pa rin yung kanyang pandikit. Ayan. So, ilang guys, yung video natin. Yan. Dito pala guys, oh, yung terminal niya is push type. So, gumagana pa rin. So, yung hindi ko lang to na-restore kasi ginagamit ko lang to pag gumagawa ko ng MCB box or box. Na tapos, yung kakabit nila ay live. So, ito lang yung hulmahan ko para sa speaker board. Yan. So, hindi ko na binilhan ng cone kasi marami naman akong speaker dito. Tapos wala na ring box, nabinta kasi yung mga box natin, kaya pang hulmahan ko na lang to pag mayroong gumagawa or gustong magpagawa ng box. Yan, na lalong-lalo na sa pagbutas para sa tinat. Ito lang yung ginawa kong guide para kasyang-kasya sa mga live speaker na ikakabit sa mga box na gustong magpa-order dito. So, yan lang guys yung video natin. Maraming salamat. God bless.